Masahe talaga namin pabalik is almost ano din talaga, almost 10K din sa isang tao. So ako yung nag-cover ng 5K kasi marami naman talaga nagpa-send sa akin ng pera that time. Tapos, pagdating namin doon lang I didn't actually thought na merong ganyan na mangyayari, na may magpipicture-picture, magbukhang paparazzi. Parang si Michael Jackson pumunta sa lawag doon na side. Hindi ko talaga alam kung sino yung gumawa noon, pero parang nakakabobo talaga yung time na yun. Anyway, may nagpipicture sa amin doon lang sa lawag nung time na yun. Hindi ko alam nung pagdating. So, diretso kami lang sa... Pero in fairness hindi sila nakapasok sa airport. Sa labas lang talaga sila sa paradahan. So, mahihirapan ka doon lang sa lawag maghanap ng sasakyan. Sobrang hirap talaga. Sa totoo lang, sobrang hirap talaga maghanap ng sasakyan sa lawag kasi sobrang fresh doon sa lawag. Kasi hindi siya overpopulated yung mga sasakyan. There are only at least 8 na jeep sila and 16 na taxis. Sa buong city na ng lawag yan. Kaya yung lawag is super, parang isang ka-fresh doon na side. So, nabugakaw si Michael Jackson doon lang pagdating ko. Pero hindi ko yan alam hindi ko yan alam talaga Hindi ko talaga alam na may nagpipicture na ganyan. Tapos, nagbayad lang si Bugrong. Wala yung pangbayad si Bugris. Huwag nating lokohin yung sarili natin. Ulang na lang ibenta niya yung kalag niya dan kay Satanas para magkapera. Wala yung pera. Gets? Hi, tatak relator importante safe connect gidya taktak lablab ga. So, gunay, continue kita. Tapos, pagdating namin doon lang nagdiretso kami ang kinuha ko is Hometel. Sobrang ganda. I'd like to say thank you lang sa owner ng Hometel. Hometel at saka sa kapitbahay, ang mabait nila. Hometel is a place lang na parang bahay siya. Parang apartment type. So, yung sa ilalim nila, yung sala nila doesn't have aircon. But, the 2 rooms sa second floor is fully air-conditioned. So, yung kinuha ko kasi 4 kami guys. So, we have to stay there na 4 kami. So, sa kabila may si attorney at saka si Julia and then sa kabila kami ni RG. So, the place is 4,800. Angie de la Cruz, thank you sa 10 stars a day. So, it's 4,800. Nakatipid na rin kami at least. So, yung binaya, mga 2 days ata kami. Hostel pala. Parang ganyan. Hometel yung pangalan ng place. Sobrang linis doon Tapos, yun lang. Wala lang staff na marami talaga. Kumbaga, parang bahay talaga yung ni-rent mo. So, ikaw na bahala sa sarili mo kung mag-dive ka, mag-tumbling ka dyan. Parang ganyan ang style. Tapos, pagdating namin doon hindi na talaga kami nakalagaw. Kaya supposedly, maggagala kami on that day na dumating kami. Hindi na namin nagawa kasi sobrang pagod. The travel is actually lang madali lang. 1 hour lang talaga from Bacolod to Manila and then another 1 hour or something lang from Manila to Manila to Lawag. But it just so happen na meron kasi lang layover time, mga 4 hours. Madali lang talaga yung travel, so hindi ka mas-stress talaga. Tapos pagdating namin doon, si Towa, thank you sa 10 stars parang wala lang. Parang, nung umaga pa, alam mo 10 o'clock pa no, or 10 o'clock nagsa-start doon ng mga rider, mag-deliver. So, wala talaga. Doon mga 6 o'clock or 7 o'clock ata kami nagsimula. At dumating, wala talagang pagkain. That is why, naririnig ni RJ, lagi ko sinasabi, gutom ako. So, yung ginawa niya, pumunta siya sa tindahan, bumili siyang itlog, at saka noodles, at saka kung ano yung pwede niyang meatloaf, niluto niya talaga for me to be able to have breakfast. Hindi naman siya kumain. Siya lang niluto niya. Tapos yun, kaya may itlog kami. And then, pagka-lunch, nung later na, yung mga siguro 10 o'clock na, nag-order na kami ng Jollibee for breakfast. So, tulog pa sila ni Julia, late na nga silang kumain. Lunchtime naman, saka kami, lumabas ba tayo nung lunchtime pa? Ay, hindi na pala kami nakapag-lunch Kasi breakfast na yun at saka lunch, dala na. Kasi late na rin nagising sila ni Julia at saka sila ni attorney, napagod din sila. Si attorney, gumala sa Robinson. Ako, tulog pa rin. So, nung gabi na kami lumabas, kumain kami dun sa, Ubo? Kamalig. Kumain kami doon lang sa Kamalig. Tapos, sobrang saya namin doon si Julia talaga sa baliw talaga doon na sa Diyos ko Lord, matatawa ka talaga sa kanya pero nag-enjoy kami, nag-1 bottle din ako doon para makatulog. And then pagka umaga everything is okay talaga I really feel relaxed talaga nung time na yon. And then we never thought na may mga baliw pala na kumukuha ng picture namin. Pero pagdating namin doon sa Hall of Justice, in fairness ito talaga, honest to pagdating namin sa Hall of Justice, pagpa-entrance parang ang daming reporter doon ang daming reporter doon, as in, tapos sabi nila doon na may ano pa daw doon, may mga social media influencer. Tapos,
nagtataka ako. Sabi ko, bakit nila i-report to? Bakit parang napaka-big deal ng mga nangyaring ito? Hindi naman ako nila kilala. Hindi din naman sila nakakaintindi ng Ilonggo. Kaya din nag-decide na din ako na mag-Tagalog. So, pagpasok pa lang namin, ang dami na talagang reporter. Sa entrance talaga nakaabang. Sabi ko, ba't ang daming reporter? Pero parang wala lang sa akin. Siyempre, okay na naman. So, pag akyat namin, in fairness doon sa babae ng Asalawag, nagtataka talaga siya. Sabi ko, bakit ang daming reporter sa LM? Sabi niya, oo nga. Tapos nilapitan daw siya. Tapos sinabi daw na kung pwede i-cover daw yung buong arraignment. Sa mukha artista naman tayo. Parang yung, Diyos ko Lord, parang nagmukha naman tayo si Johnny Depp nito at saka yung asawa niya, doon sa kalinte, giatay, gidya to nanong klase ito. Totoo talaga yan ga, Diyos ko Lord, kung alam nyo lang, Diyos ko Lord, parang artista talaga doon na side. Tapos ga, sabi ko, bakit ganito? Bakit ang dami namang reporter dito nakaabang? Uy, nanong klase ito? Yung feeling ba na yung privacy ba, wala na talaga, parang artista talaga ako doon lang ga. Tapos sabi talaga lang ga, kinontak ni Bogrong ga, walang kapasidad si Bogrong again. Hindi nga yan makabili ng bagong bra, wag na tayong maglokohan dito. Ewan ko kung sino yung kaklase daw niya. Anyway, pagdating namin doon sa taas, sabi talaga ng babae, sabi ko, bakit ang daming reporter? Sabi ng attorney, sabi din, oo nga, sabi ng babae, bawal yan, ewan ko sa kanila. Sabi ko ng babae talaga. Nagtataka din talaga siya kung bakit ganun yung nangyari. Tapos, pagpasok namin doon, first time ko talaga ga na naka-experience ng ganyan-ganyan papasok sa husgado ga, sabay-sabay pala yan ga. Yung iba mayroon ding mga kaso, yung iba mga Joan Manitos, grabe daw, iyak mo lang ga, may video daw siya. Pag yan talaga nilabas niya, bibilib na talaga ako sa editing skills nila ga. Totoo talaga yan, bibilib na talaga ako sa editing skills lang ga. Hindi ka pwedeng umiyak doon ga kay kadaming tao, tapos hindi nga ako makarinig ga. Hindi ko talaga marinig ako ano sinasabi ga. Totoo talaga, sabi ko, bilib pa talaga ako kay Julia, napaka-sharp talaga ng pandinig niya. As in, napaka-sharp talaga ng pandinig niya. So, hindi ka doon makakaiyak ga, because una sa lahat, hindi naman kami nag-usap doon sa husgado talaga. Hindi yun pwede. Yung mag-uusap lang doon is yung abogado at to abogado lang. At saka yung judge. Yun lang talaga yung pwedeng mag-usap. So, hindi ka talaga pwedeng makisali doon na sangkatrot, jud ka. Hindi pwede. Bali, makikinig ka lang. Tapos, nakikinig ako, hindi nga ako magkarinig. Tuntuon talaga yan ga. Hindi ko talaga marinig ako ano sinasabi. Buti pa nga yan si Julia, napaka-sharp talaga ng lunggan niya. Oo, hindi ka makakawawaw. Ang daming tao ga. Tapos parang hindi, paano ka makawawaw? Hindi mo marinig. Talaga yan ga. So kami doon naghihintay kami. Tapos tuyo siyang katuyo pa kami doon na side. Si Julia talaga ga. Kasi narinig siyang kariak-riak talaga siya kahit nasa loob siya ng husgado. Totoo talaga yan ga. Nagpakita pa siya, nag-mugshot mo kuno. Hindi naman ka pwedeng hulihin doon lang ga. Bisan common sense na lang sa atin lahat. Nahuli na ako dito, hulihin pag ikaw doon. Hindi yun pwede. Pasok kayo dito ga. Nakita niyo naman, uminom pa kami ng gabi. Paano kami mahuhuli doon? Pero alam mo ba kung bakit kailangan yung i-exaggerate yung balita? Kasi hindi kayo masaya sa mga nangyayari ga. Because in reality, hindi talaga kayo masaya. Because katulad nung sinasabi nyo baga na you are laughing because yung pera, wala na akong pera kasi gagastos ko, sobrang gastos. Sa totoo lang, tumubo pa baya ako doon. Nagsangkaginansa ako doon ga. Totoo, kumita pa ako doon na side. Tapos yung follower ko ga, nagginansya ko tong 10,000 sa ticket ko pa uwi. Pinagamit man sa amin nilang ga yung ticket na from, di na dapat bawal, hindi na to yun, dapat nagawa na i-add ng paraan yun. So, nagamit namin. Tapos, anyway, continue. Tapos, kundi nagsasalita doon ng mga tao. Si Julia, react siya, blaga. Butik ko. Nagre-react talaga siya as into the highest level. Sobra lang talaga may abogado sa doon. Totoo talaga yan, ga. Naririnig niya kasi ang galing talaga niya. Ako, hindi ko talaga marinig kung anong pinag-uusapan. Tapos, ang dami talaga ng tao, doon. Nga, sample bigyan, ito pala yan, ga. O, kung may kaso pala, tapos, yung husgado, basta lahat ng nandyan na kailangan sinasabay-sabay yan. Bali marami kayo ga, may mga kaso doon na estafa, kahapon estafa, yung estafa yung isa, yung narinig ko lang estafa yung isa. Tapos, kami medyo natagalan kami ga, because nagdiretso kami sa preliminary bla bla bla.
Kasi nga, malayo yung pinanggalingan namin. Tapos, ano to gani pa? Mandatory, ano ta gani? Nag-mandatory, ano ta gani da yun? Arraignment? Ay, ha? Oo, nag-mandatory mediation kami pagkatapos noon. Tapos, hindi ka talaga makakaiyak ga. Sabi niya ga, may 9 counts ka pa na kaso nga iposas. Wala, isa lang yung kaso doon lang ga. It is the cyber libel. Yun lang talaga. So, tapos, pagkatapos noon lang ga, na ayun na nga, nag-mandatory, bla 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 na kami. Nag-usap. So, umuwi na kami ga. Pagkatapos noon, ay hindi, yung reporter pabalaga, ganito papalaga. Pagkatapos namin lang ga doon sa, arraignment, di ba may reporter na nakaabang sa akin. Pagbaba ko lang ga, Diyos ko Lord, Diyos ko. Pagbaba ko, sinusundan talaga ako ng mga reporter. So, as a respect ko na din sa kanila lang ga, ayoko naman na takbo na lang ng takbo, tapos lalayuan ko sila. Nakakaawa naman sila kung sino man yung nagpadala. Nakakaawa naman na yung time nila, yung effort nila, tapos mainit pa naman nung hapon na yon. So, nung sunod na sila sa akin ga, nahuminto na lang talaga ako. Tapos kinausap ko na lang talaga sila. Sabi ko sa mga reporter, sabi ko, why are you here? Sabi ko, you know what? This is not an important matter. It has nothing to do with the city government of Lawag. These things does not actually affect langga, a large number of people. This report or this issue doesn't actually matter at all. I was just wondering why you are wasting your time for this. Sabi ko talaga sa mga reporter. And then may mga nasabi pa ako din, pero in a nice way. And then tinap ko pa nga yung, hinawakan ko pa yung babae. Sabi ko sa kanya, do your job well. Sabi ko talaga. And then, ito namang si Julia, parang di yung dalawang reporter, natulala. They are sang katulad na ganyan talaga sila sa akin. Parang ganyan. So si Julia ga, Diyos ko, hindi talaga napagilan sarili niya. Proud na proud talaga siya sa akin. Kaya hinawakan niya talaga ako. Sabi niya talaga, this is not your ordinary life. No, gaga. Parang gaga talaga si Julia. Hindi niya talaga ga. Sabihin ko sa'yo ga. Tuod ganyan ga. Sabi niya, hambal talaga niya. Sabi talaga ni Julia. Natulala din si Julia lang ga. So tell you the truth, pati yung kahit tanungin pa si Julia, pati yung dalawang reporter nga na mas malapit sa akin, natulala din sila ga sa sinabi ko. Kasi dire-diretso ako magsalita ga, and then I was so serious with the tone and all. Si Julia talaga, parang number 1 fan ko talaga siya ga, as in, to the highest level, as in. Sabi agad nyo. Yung feeling ba na, ginaganyan niya pa taga reporter? Parang nabili pa sa ano ngayon? Totoo talaga yan ga. Ari pa, thank you sa thanks pa si Julia. Piling-piling yung number 1 supporters doon na side. Sabi niya talaga din sa report. Sabi niya agad sa reporter, nawakan niyo yung shoulder ka. Sabi niya, this is not your ordinary langga. Mali pa yung pagkasabi niya, this is not your ordinary langga. Parang na-shock talaga siya. Parang na-proud talaga siya sa sarili sa akin. Parang na-proud ako, uy, grupo ko. Totoo talaga yan ga. Sabi niya talaga sa reporter ko, this is not your ordinary langga. Sulod ka mo, di ka hindi ka mo ga mag-guwa-guwa. Sang kalinte, ganyan ka nakakatawa, ganyan ka. Ay, Diyos ko, Lord. Tapos, gano'n na nga. Tapos, pagkatapos nun nga, sabi niya gado, niya, grabe talaga. Sabi talaga ni Julia, siya nakaka-amis, natulala talaga sa iyo lang ga yung dalawang reporter. Hindi talaga sila gumalaw. Pero na-shock talaga sila ga. Ewan ko kung ano yung pagkakaalam nila kung sino ako. Kasi hindi talaga nila ako kilala. They cannot even understand lang ga Ilonggo at all. Totoo. Sabi ko talaga, totoo. Sabi ko talaga lang ga, do your job well. Sabi ko, pagbalik namin, wala na talaga sila doon ga. As in, wala na sila doon. Tapos sabi, pero pa-interview ka mamaya. Let's see. Sabi ko pa nga ganyan sa kanila. Pero I am planning to do the interview talaga. Kung nandun pa sila pagbalik ko. And then natapos ng lahat. Because I don't wanna, kung gagawin nyo yan ulit, kung babalik kayo, I would love to talk to you again. Pagbalik namin dyan. If you really would want to interview me for some reason, I guess this could actually help the society also. Makaspread din ng awareness ba about, as a reporter, ano ba yung mga klase ng balita that does really matter na kailangan nyo talagang pagtuunan ng pansin? Because na-notice ko lately lang ga, because hindi naman lahat, but based on my experience, kahit yung mga bagay na hindi naman talaga importante, kung cheap news ba? Mga cheap na ng mga news, parang ini-entertain na talaga lately. Hi, Crijanta, thank you lang sa 10 stars. Parang hindi na tama. Inuwat lang ga, do not entertain bullshit ng mga ganyan because nakakasira po yun sa imahe ng mga
tao na, sa mga tao na sa media. Because, to tell you the truth, the social media, pag kami nagkalat ng fake news, parang understandable. Kasi majority naman, importante magka-content yung iba, di ba? Pero yung media kasi, lalo na yung mga nag-aral talaga as a media man, mga nag-aral talaga na reporter langga, parang nakaka-down kasi yun langga ng inyong value ba as a reporter. Kasi at the end of the day, imagine ka, nag-aral kayo ng ilang taon. Nag-aral kayo, may mga rules kayo, alam nyo kung ano yung dapat. And you know what? Being a media langga, it is not just a job. It is actually something langga na pati yung pakikipaglaban mo, your reflection as a person, kung anong klaseng tao ka, tinataya mo dyan. It is actually langga, it is not just a job. It is your, anong ginitawag na? Ano blang, nalipmat mong terms langga, oy? Kumbaga, mo na daw, goal mo na mo, daw mo na ano sa life, to spread langga news, for you to be able to help the community, to spread awareness langga, for you to be able to give information na tama, correct, may dignidad, may, totoo talaga yan ga. Kaya, I really feel bad that out of money, there are media people who are willing to cover langga something that does not even affect or that doesn't even matter at all in a society. Especially langga, those news langga na they are not fully aware naman or they are not fully informed about what is really happening ba talaga. Yung parang ganun, parang ginagawa niyong showbiz kasi langga yung labas niyan eh. Alam mo yan langga, yung ganitong mga bagay, it is meant for Boy Abunda, mga ganyan sana. So I guess it is very important langga na you should not risk langga your credibility, correct? And your dignity as a media man in exchange of money kasi hindi yun tama ga. Alert? When you become a media person, it is not just a job. It is langga your responsibilities langga to your community to spread langga the news that would actually help the community. Huwag tayong magpapagamit. Huwag tayong imagine ba, it happened to me dito sa Bacolod. It is really true naman talaga na hinuli naman talaga ako ng CIDC. Pero imagine ga, a little details na nakakulong ako. Mali pa yung place, and then you just spread it because somebody paid you for that. You were given lang a false information and some other media outlet just copy-pasted whatever it is na nabasa nila in one media platform. Hindi tama yan. Being a media personality, it takes time to investigate so that you could protect your credibility. And of course, langga, you have to make sure langga that whatever topic you are going to tackle or whatever langga news you are going to spread, it should be something that really matters. It should be something langga that could help the community and spread langga information that really matters po. Yun po yung pagiging media. Kasi to tell you the truth, when people are saying na media is wala na, more on social media, hindi ako naniniwala dyan. Still, taas noo pa rin ako at may respeto sa mga media natin na by profession because pinaghirapan nila yun. No one can exchange or no one can replace the job ng totoong media talaga by profession. Because sila talaga yung mga taong dapat mapagkakatiwalaan, may dignidad. At whatever nalalabas langga sa kanila na news, it is really something langga na may sense at may katotohanan. Yun talaga yung pumapasok sa utak ko. Because media and journalists is supposed to spread langga news na may basihan, may katotohanan, at may value. Yun talaga. Because if ganito, that it will happen to our community, that media men could be paid langga for them to be able to spread news that does not even matter at all. So, anong magiging pinagkaiba ng social media influencer na hindi naman nag-aral at ng mga media mismo langga who had actually langga spend a lot of time for them to be able to study at makapagtapos bilang media. Hi ga, Janet, Carmen Sita, thank you sa 10 stars. Evangelist Olivio, thank you. Love ga. Ailera, Lynn Era Pauliente, thank you sa 100 stars. May okay nang hatag pa ka mo! Alert? So never ever let langga, money langga, ruin the integrity ng media. Because ako langga, ang taas talaga ng tingin ko sa inyo. And then by the time I was there, sabi ko, putang ina. Imagine ga, mag-aaral ka ng napakatagal. Imagine ga, totoo talaga yan ga. Yung effort mo, yung money mo, and all. Tapos ibebenta mo lang yung pagkatao mo. Come on. You know what lang ga? Maybe hindi ka yayaman sa pagiging media, pero iba pa rin yung feeling lang ga na naglalakad ka na taas noo.
Never entertain bullshit. Because nakaka-turn off po. Lorena, thank you, love, thank you sa stars. Hi, Bing Aguilon, thank you sa 10 stars. Mike, kinanghatag ka mo, dako, man lang gawin, ang pulot ko, kasi English na tayo dito. Nagtatagalog pa, dudugo ng ilong ko, wala mo kumakuhang malaki, nano? Rositan Langit, salamat sa 100 stars. Totoo talaga yan. Until now, I still believe lang that journalists and media man by profession are the people who could actually spread the right news, are the people who would actually think first before covering whatever news, kung gamatter ba ito, it is important ba? And they would never gonna let money control what is right. Sa totoo lang Hi, Bing Aguilon, thank you sa 10 stars. Lorena Torrento, I love you, thank you sa 50 stars. Gabaw ko, hindi sila pagyaw-yawon, hindi sila maghalalatag. Sulod ka mo, di ka, wala matapang pretty, balik na anong klase ito. So hindi gidyago. Hindi gid, kabalo kaga, to tell you the truth. Ako, I am nobody, but I had really proven it lang that if you're not doing anything wrong, totoo talaga, I don't have any record. Ngayon lang ko yaga nakikipaglaban, nagmukha na ako ditong evil because of it. But I have to. When you're fighting with the devil, you have to be the devil itself. Linda Mar, thank you sa 50 stars, kasi hindi pwede yun. And then they become the victim, katulad ng isa dyan. Piling-piling na ka na yun. Iyak-iyak ka na imin-imin. Magpakatatag ka. Bakit ba post-delete? Para kang bobo. Nababasa na yan. Di mo na kailang i-delete yan. Pare-pareho talaga kayo ni Bugris. Pareho talaga kayo balak. Ang sarap nyong bungguin together. Anyway, continue tayo. Yun lang. So, tapos, ganun. Sinabihan ko sila that this, sabi ko, this doesn't matter at all. Do not waste my time on this. Sabi ko talaga. And then when we came back, wala na. They are gone. Because it's really true lang It is not right. Tapos yung iniisip ko din na, diba, the case is private. Ayaw naman nung the other party, diba, na ma-expose sila or they are protecting their privacy. Pero ewan ko kung bakit may reporter doon. Because you cannot protect your privacy. Sino kaya nag-hire noon, no? Pasok kayo dito, huwag kayong lalabas. So, yun na lang masasabi ko. Tapos, nung umuwi na kami we are planning sana, papunta kami diretso on that day sa zoo. Kaso late na kami natapos. So, mga 2 na siguro, 3 hours papunta pabalik, 6. Hanggang 6 lang yung rent namin lang ng artista van namin na style. So, hindi na ako umalis. Sabi ko, wag na lang. Let's just, na lang siguro. Umuwi na lang tayo at magpahinga because pagod na rin yung lahat. Hindi na namin ma-enjoy ni Julia yung tour. Tapos, nakapag-book na ako ng ticket lang. It's worth 26,000 yung ticket. Going back here. Tapos, 7 a.m. dapat yung flight namin. And then, nag-message ako sa friend ko na follower ko din. We were talking about what happened. Sabi ko, I was able to book a flight already for tomorrow morning. But to tell you the truth, I feel uncomfortable here. Shaitab, thank you sa 20 stars. Kasi parang, akala ko kasi yun lang talaga yung travel time na schedule sa Cebu Pacific. Meron pa palang Palga. So, nung nag-check kasi ako sa PAL, nakita ko doon lang na mayroong flight 9 p.m. Pero nabook ko na yung ticket ko. I cannot cancel it anymore. So, yung nangyari, sabi ko doon sa kaibigan ko na follower ko, I don't feel comfortable dito. But I was able to book the ticket and I don't want to cancel it kasi sayang 26K pa yon. Alam mo kung ano yung sabi niya kung kaibigan ko na follower ko din. Sabi niya, nagpadala pala muna siya ng 20,000. Sabi niya, kasi nagsabi siya, di ba, na panggala yun. Tapos, pinadala niya ako ng 20K. Tapos, nag-usap kami, kamusta ka dyan? Sabi niya sa akin, sabi ko, I'm okay. Sabi ko, nakapag-book na ako ng ticket 7 a.m. But, to tell you the truth, I feel uncomfortable dito. May nakita akong ticket, pero sayang naman kasi yung 26K, hindi ko kasi makancel. Sabi ko sa kanya ganyan. So, sabi ng follower ko, wag ka na magpaumaga dyan. Sabi niya, padalhan kita ulit ng 26K, book a ticket now, please. Ngayon na. Para ako maiiyak yung time na yun. Sabi ko, putang ina talaga. Grabe talaga yung love at support na nakukuha ko. Kaya nag-book ako sa Philippine Airlines. Nakapag-book ako ng ticket going to Manila. So, Manila lang muna yung binook ko. Kasi sabi ko, baka magawan pa ng paraan na yung connecting flight namin from Cebu Pacific, baka magamit pa namin. So, tama. Pinuntahan talaga ni RJ nung umaga. Nagamit pa talaga namin yung connecting flight. Saan kaginansya pa talaga kung 10,000 dito na side. Tutuod! As in, to the highest level, nakaginansya pala kung 10,000 doon na side. Sa pamasahe lang yun, nabinigay.
As in, to the highest level. Sabi ko, grabe talaga. Tapos si Julia, sabi niya, grabe, nag-tour lang daw siya, nagka 25,000 na siya. Marami din kasi nagbigay sa kanya na sarili niyang follower nung time na yon. Yes. Pwede mo to ipa-travel fund. Wala ko nabutangan insurance kaya wala na ko nag-insurance. That time, may insurance na mo, you have to pay 1,400 para malagay mo yan sa travel fund. Kaya wala yun because fixed naman yun na uuwi talaga kami pagka umaga. Pero okay lang yun. So that's why, pagdating namin sa Manila, 2 o'clock PM pa yung flight namin kaya nag-hotel muna kami. 3. Nag-hotel kami, tapos hindi na rin kami nakalabas kasi sobrang pagod na rin kami, ikakamatay na talaga namin yung pagod. Hanggang sa yung 2 PM, yun, nakauwi na kami sa Bacolod. Nung nasa Manila pa lang ako, PM ako 1 o'clock nung kakilala ko, pwede kaming mag-dinner kasi may somebody na nagsabi na dyan kami kumain. Sabi ko, hindi pa kami open, but I'll do something about it kasi sayang naman yung pera So, tinawagan ko pa talaga yung chef ko. Sabi chef, pwede kang pumunta. You have to cook for 18 people. Sabi ko sa kanya, okay, ganyan. So, pumunta na dun si chef sa amin. Nagluto sila. Pag galing namin sa airport, hindi talaga ako umuwi. Diretso talaga ako sa bar. And then, pagkagabi nung nagluto na lahat, naging waitress pa ako. Grabe talaga, sang kabaka-baka, sang kahago talaga ako. Kita mo, hindi na ako nag-live kagabi, natulog ako, dire-diretso. Because I have to accept it, kasi sayang man Tapos at the same time, para makita nila ng place, babalik sila sa susunod. Yes? Pasok kayo dito huwag kayong lalabas. La. Baka pag ikaw kagabi, waitress pag ko kagabi. Sang ka waitress, sang ka cashier, sang ka bartender. Baka man, again, if you have tawag sinilang event, like birthday, for small lang nga gathering, like up to 30 person, you could actually PM me lang you could rent my place. It's a very nice place lang pwede ka mo to kapalak-palakan whatsoever. Ma-enjoy ka mo samon. We have the very nice gid lang nga video cassette. Yes, gagapati ka man sang happy ending. Depende kung insakto man na tao yung pinili mo. Kabalo ka lang pag tamang tao yung pinili mo, magkakaroon ka ng happy ending. Pero pag nasa maling tao ka, mag-ending lang yan, pero hindi ka happy. Nanong klase. Media in journalism world loses integrity because of social media influencers that gives them the stiffest competition. From Hanita. Hindi, at the end of the day, you should compete and still maintain your integrity as a member of journalism community. Mga muna pala langga. Importante giniyagyapon. Lain giyagyapon kung ang every nga gagwa sa baba mo to have value pag may bugat. Allowed from Lawag to Manila langga ang longganisa. But Manila to Bacolod still it's not allowed. Habali attorney. That's why wala na lang kami nagdala. So mabalaan lang yan kay Ron kung anong reaksyon ni mama. Wala pa masaguro kabalong ari na ko pa. Or hindi pa niya alam na nabuhay pa yung anak niya. Nakauwi pa ng kumikesi-kesi. Hanggang ngayon, hindi niya pa alam ng klase ito. Magpuli ko, lang makatugig ko sa bar mo. Thank you, Chanel. Love ga. Sino nagkaso sa imo, how? Si Darna. Anong kaso? Sulod ka mo ga. Get inside. Nagtatagalog na ako lang because nalaman ko doon that they are watching my live every day. So, para din to sa inyo, I hope that it will make your job easy. Totoo talaga yan Kaya ako nagtatagalog. Kasi narinig ko doon na everyday may nagwa-watch and then they have to blah blah blah. Kasi na-notice ko sorry to say this, sinabi kasi na araw-araw ko daw na inaaway yung ko doon sa Lawag, yung complainant. Hindi po yun talaga totoo. Hindi talaga totoo. Kaya nagtataka talaga sabi ko, hindi talaga yun totoo. Kaya sabi ko magtatagalog na talaga ako Kasi baka ba yung mga sinasabi ko na para sa ibang tao baka misunderstood doon. So, kailangan talaga natin magtagalog dito. Nabubudlayan anong klase. Kamusta yung biyahe mo? Tulog ko the whole time. Hindi ko matulog sa biyahe. So, pagising ko, nasa Manila na ako. Nasa Lawag na ako. Naisip ko nga, sabi ko, gusto ko sana magdala ng sasakyan doon Piyang, thank you sa 50 stars. Kasi sobrang hirap talaga pag wala kang sasakyan. As in, sobrang hirap talaga. Tapos, limited lang kasi yung sasakyan doon As in, to the highest level. So, hi Darich. Sa October lang puntahan ko yung laboratory mo. Thank you sa 10 stars, Darich. Andaman nyo ha. That's why mag-mascara festival kayo. Salad!
Kaya yun. So, iba talaga pag may sasakyan. Kaso ang hirap ga. From Manila to, ang ilang hours ganit pa? 12 hours talaga ga. Yung travel time. Kaya mahihirapan kami kung sa susunod, magbalik tayo dun ga. Mag-rent tayo ng sasakyan na ikaw yung magdadrive para mas mura. Yun dapat yun ga, no? So far, so good naman. Wala naman nangyaring hindi maganda doon. So far. Kabalunas ako, no? Ha? Kabalo na si mama. O, alam na ni mama na yung anak niya umuwi na buhay pa. At walang nangyaring hindi maganda. Yun lang. Hi, ga. Kay mahilig to sa coffee kag farm lang ga. Sa Lawag. Ga, sa Lawag ga, sobrang ganda ng lugar ga. Hindi pa talaga sila na-abuse. Parang napaka-fresh pa doon, virgin pa yung lugar. As in. Sulod ka mo di ga. Ga, may car rental sa Lawag. Hindi ko nga alam kung mayroon doon ga. Pero, nito pala, babalik kasi ako doon ga this coming May. Yung schedule ko talaga is May 10. So, we will be going back there on May 10. And then, so, magre-research na ako. This time, di na kami mahihirapan because, di ba, na-experience na namin. So, off doon mo ulit si Julia Langga. Kung may mag-sponsor na sa kanya, pagkanto pa ka rin na Jod, hindi pwede na papunta lang. Pero in fairness, ha, Julia had really made me relax doon. Tawa ko ng tawa sa kanya. Natatawa talaga ako sa kanya, ga. Ang laki talaga ng natulong niya sa akin emotionally doon na side. Kasi matatawa ka mo sa kanya, ga. She is definitely a natural comedian Jud talaga. As in, to the highest level, ga. Napaka-innocent niya in a way na talaga mamatay kasi kakatawa doon na side. Maganda doon ang church lang, ga. We've been there last 2017. As in. Sobrang ganda. Pero hindi kami nakagalaga. Sobrang busy kasi namin, ga. Langga, hindi pala pag-ilawag imo schedule sa kay mangita naman na imo stalker, tama. Yun talaga yung technique. Pero yung schedule ko lang yaga, yung sinasabi ko lang is yung day talaga ng pagpunta. We will be going back there on May 10 pero hindi pa I wasn't able to book a ticket. Hindi ko alam kung mag-advance or within the day kami pupunta. So hindi ko na yun i-announce this time. Kasi alam mo naman, sana all